ating pong church anniversary. So canceled na po yung ating January 4. So open po ang gymnasium ng FLD kung ano po yung bakante. No? So by tomorrow, i-check nila yung bakante. Kung bakante sa 11, so kung hindi bakante sa 11, ano po yung next date? 18? 18, January 18. Kung hindi bakante sa 11, may namahal. So at least more time to prepare. Amen. Kasi tayo po ay nagliligtas. No? Sayang po yung ating pong paggasto kung wala pong maligtas na kaluluwa. Kasi yun po yung focus natin, minamahal. Go ye. Sabi ng Bible, in every nations, and teach them, and heal those who have sickness. Pagalingin ang mga may sakit. Matthew chapter 10 verses 7 to 8, ating pong basahin. So hindi po pwedeng magkukursada po tayo o maggagawa po tayo ng pagtitipon na kulang po tayo ng paghahanda sa spiritual na paghahanda, minimal. So alam po natin yan. Fasting and prayer ang preparation natin. So sabi po dito sa Matthew chapter 10 verses 7 and 8, and as you go, pray saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. At ipong basahin. Sa Mateo 17 at 8, at samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung message, no? Hindi po babago yan, minamahal. Hindi po totoo yung sinasabing wala nang himala. Kasi ang mensahe sa huling araw, the end time message of our loving God to all the preachers, sabi niya, ito yung una. Sabihin na ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen. Tapos, magpagaling kayo ng may sakit. Heal the sick. Cleanse the lepers. So, hindi po basta-basta po minamahal yung binabanggit dito. Yung mga may kitong, may leprosy, hindi po gumagaling yan, minamahal. Wala pong gamot ang leprosy. Pag may leprosy ang tao, mayroon siyang ketong, siya po ay tinatapon sa leprosarium. Yan po ay kulungan ng mga kitongin. Mayroon pong isla sa Palawan na doon po sila dinadala hanggang maubos ang kanilang katawan doon, hanggang mamatay sila doon. Pero ang utos ng mahal na Panginoon, pagalingin sila. Lilinis yung kanilang katawan. At dito lang po nangyayari yan, na may nagpatotoo, minamahal na mga kitungin. Isang perfect example na kitungin na itatapon na sana minamahal sa Colion Island ng Palawan, ang ating pong beloved ordained preacher, Louie Angeles. Nakadalo sa krusada at pinagaling ng mahal na Panginoon. So, yan po yung buhay na patotoo, no? Cast out devils, yung mga na demon possessed. Mayroon din pong preacher na ginapos nung hindi pa siya nakakilala sa Malapi noon. Dumalo sa krusada sa may Araneta Coliseum.
nakagapos, demon possessed. Pinalaya ng malipyon, ngayon naging preacher na sa Davao. Ati pong beloved, may co-preacher, Bin Ramos. So, tingnan mo, may mga, maliban sa kanya, marami po minamahal ng mga nadidemonyo o nademon possessed na pinalaya ng mahal na Panginoon. At sabi pa dito, minamahal, raise the dead. Buhayin ang mga patay. Oh, example na yan, yung anak ko, yung pangalawang anak ko, si Daniel, lumabas yan, patay na. Pinag-pray, binuhay ng mahal na Panginoon. Katunayan, yung komadrona niya, asawa ng isang pastor, baptized in Jesus' name, nagparibaptize dahil sa himala na nakita. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, mayroon pong mga example, no, na nangyayari sa ating pong gawain minamahal. No? Raise the dead, cast out devils, freely you have received, freely give. Wala pong bayad na kagalingan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, wala pong katulad ng sa hospital. Kung gagaling ka dyan, katakot-takot na bayaran. No? Pag stay mo pa lang sa hospital, kahit hindi ka gumagaling, magbabayad ka na. Ati pong kapatiran na kuryente, 10,000 volts ba yung kuryente na dumaloy sa kanyang katawan? Sa loob ng 4 na araw na siya po ay na-confined, 40,000 ang babayaran niya. Hindi pa siya gumaling noon. At siya po ay nabuhay, hindi po dahil sa doktor. Pagdating pa lang sa ospital, ang sabi ng doktor, himala, buhay ka pa. Amen? Eh yung 220 volts, maraming namamatay na kuryente ng 220. Itong mga dumadaloy na kuryente sa ating pong mga ilaw, 220 volts yan. Ay yung dumaloy sa kanyang katawan, 10,000. Galing sa prime na yung wire na sa poste. Dumaloy na sa bakal, doon sa katawan, buhay siya. Hindi dahil dinala siya sa ospital. Ang hospital mismo, ang doktor mismo nagsabi, amazing, himala, buhay ka pa. Amen. Pag-sorry nila, walang nangyayari sa kanyang katawan, sa kanyang mga internal organs. So, Diyos talaga ang nagligtas sa kanya. Amen. Oo. Yun ang himala. So, ang ginamot lang ng doktor, yung sugat. Kaya lang nagnanaknak, nagnanana. Nakapag-decision silang lumabas. Dito sila nag-standby, nag-fasting ng 3 days absolute. After 3 days absolute, natuyo lahat ng sugat. Ang sabi ng doktor, magbilang muna ng buwan bago makatayo, bago maging normal. O yung iba, hindi na talaga nakakabalik sa normal. Siya mismo minamahal nagpapatotoo sa ating pong mga gawain. After 3 days, nakalakad na siya. Amen. So, yan ang mga himala, minamahal. No, walang bayad po yun. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Nag-New Year siya, na nag-ayuno. So, dapat pag New Year, ano ba yung paghanda sa New Year? Buena Noche? Noche Buena. Buena Noche. Ano ba yung Buena Noche? Hindi pa ako nakapag-research anong meaning niyan. Basta narinig lang natin, Buena Noche. Ang alam natin is Spanish word yan eh. Noche Buena. O, Buena Noche. Buena. Baka bless. Kasi parang buenas ba? Parang buenas. Ibig sabihin ng buenas eh. Pinagpaala ka. Parang ganon. So, noche siguro,
kainan ba yung Noche? Kasi pag Noche Buena at saka Buena Noche, naghahanda na pagkain yan eh. So, yan ang sanlibutan. Minamahal. Pag wala silang Buena Noche o Noche Buena, malungkot sila. Pero ang ating pong pagkain na pinakamasarap na pagkain na yung presence ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen? Sabi nga ng sundalo na nagsalita kahapon, ngayon lang ako nakadalo ng ganitong gawain. Mayroon pa lang Jesus Miracle Crusade. Oh, ibig sabihin, baguhan pa lang sila. Nung tayo po'y nagbabible study sa Rizal, wala pa siya doon. Iba yung kanyang pakiramdam, sabi niya, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Talaga naman ang mahal na Pinoon, minamahal ay patuloy na tumatawag ng mga kaluluwa. Amen? Ganon din ang naramdaman ng mga Sambians. Kung nag-stay pa siguro kami ng mas matagal, hanggang ngayon nandun kami, marami pang batch na magpabautismo. Sabi ko lang kay Beloved Bishop, ikaw nang bahala sa iba. Kasi maraming hahabol, wala na kaming time. 15 days lang talaga, 13 days lang talaga kami doon. Dumating kami December 4. Umalis kami December 16. So 13 days lang kami. Pero yung kaluluwa na naligtas, 200 plus, 210 to be exact. So yan ay palatandaan lamang na marami pa tayong ililigtas na kaluluwa. Amen. Everybody say praise the Lord. So hindi lang sa mga lugar na yon, kahit dito sa ating bansa, minamahal, marami po mga Christian churches, but they need the real doctrine, the real teaching, the truth, ang totoong doktrina, totoong katuruan, ang katotohanan, minamahal. The need forgiveness of sin. Sabi nga ni Beloved Bishop Motsoma, to be rebaptized is not a sin. It is for the forgiveness of sin. Sabi ng isang instructor ng Bible school, I want to start a new beginning. Kinalimutan niya yung 40 years niyang nagtuturo siya. Na yung mga tinuturuan niya minimal sa Bible school, naging pastor na rin. Kinalimutan niya yun. Gusto niyang mag-umpisa muli sa bagong kaalaman na ang bautismo pala in the name of Jesus Christ. Isang baptist po siya, minamahal. Hindi po sila naniniwala dyan. Trinitarian po sila. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit yung bautismo nila. Tinuturo niya sa Bible school yon. Pinagtatanggol niya. Pero nakadalo lang siya sa ating pong krusada at nakarinig ng mga patotoo. Kumbinsido siya. Sabi niya, your testimonies. Tinukoy niya yung patotoo ng beloved wife ko. At kasama ko, ang beloved brother Benji, co-preacher. Your testimonies make me to a higher level. Parang tumaas yung kanyang kaalaman dahil sa mga naririnig niyang patutuo. Okay, imagine? Sabi niya sa akin, when you preach, I fully convinced. So tomorrow, I want to be rebaptized. Everybody say, praise the Lord. So nasa atin, minamahal, ang sinabi ng Malapinoon, I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. So ang church na sinabi niyang kanyang itatayo, isang church na punong-puno ng kapangyarihan. Amen. Hindi po paglalaruan ni Satanas. Dami na po mga churches na sabi nila, mayroon pang nag-angkin Kingdom of Jesus Christ. Grabe po yun. Kung totoo yun, wala nang laban ang lahat. Kasi
ang lahat ng mga churches, kailangan magpasakop sa kingdom of Jesus Christ. Kailan nakulong yung kanilang pastor. Nakulong yung kanilang bagong Kristo. Dahil sa dami ng pera, sa dami ng impluensya, akala niya hindi siya matatablan ng batas. Oo. Ilan ang mga kaso sa kanya? Child abuse, human trafficking, money laundering. Walang kwenta. What profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Yan yung inoffer ni Satanas sa totoong Kristo. Yung sa Davao, hindi naman totoong Kristo yon. So, tinanggap niya yung offer ni Satanas. Sa totoong Kristo, sabi ni Satanas, ibigay ko sa iyo ang kaharian. Lumuhod ka sa akin. Sambahin mo ako. Di ba? Sabi ni Satanas, kay Kristo, sabi ni Kristo, walang ibang luluhuran at sasambahin, ang Diyos lang. Everybody say, praise the Lord. Kahit offeran ka pa ng kasaganahan, mali naman yung Diyos na pinagsamba mo, walang kwenta yon. Amen? Kahit napakasaya ka sa panahon ng Pasko, tatabunan ka na ng lahat ng mga regalo, lahat ng mga pangarap mo sa buhay nandyan na. Yung pinakamahal na sasakyan, mayroon ka na. Pinakamahal na cellphone, mayroon ka. Pinakamaganda na asawa, mayroon ka. Pinakamatalino mga anak, mayroon ka. Pinakamagandang bahay, mayroon ka. Tapos itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Anong silbi dun? Amen. Walang kwenta. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mas maganda pa yung inuusid ka, pinagtatawanan ka, pero langit ka naman. Amen? Oo. Sa atin ng huling halakhak, nagtatawanan sila ngayon, tinatawag kang losyang, tinatawag kang baliw, tinatawag kang born again, ano pang sasabihin sa'yo? Killjoy. Pero pagdating ng panahon, nandoon ka naman sa paraiso ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Napaka-sarap maglingkod sa mahal na Panginoon na talagang ramdam natin, nakasama natin ang Diyos. Sino bang makakala minamahal? Na makapagkrusada tayo doon sa lugar na yon. Imposible talaga. Pamasahe pa lang. Ang laki na. Kulang ang 200,000. Back and forth. Mga almost 500,000 yun. Lahat na gastusin. Magkrusada ka pa doon. Galing dito, minamahal yung source ng financial support. Gaano ba kamilyonaryo ang Isabela Outreach? Sa bagay, puro naman tayo milyonaryo, di ba? Amen? Kasi ang Ama natin sa langit, siya ang may-ari ng lahat. So, nasa ano lang yan, nasa panampalataya kung paano mo sinampalatayanan na i-provide ng mahal na Panginoon lahat. Nung una, parang nagsusulo kami. Parang nagmamatsyag ang buong mundo. Ano kayong mangyayari sa kanila doon? Hindi kaya aksayan ng pera yon? Ano kayang mangyayari sa kanila? Muntik
magtagumpay ang diablo. Kung nakabalik kami, na-deport kami lahat. Kung nag-deport ang beloved wife ko, di nagtagumpay na ang diablo. Sayang lang, pamasahe. Talagang unang-unang tinarget ng kaaway yung pinansyal. Kasi pag once na mawala na yung pinansyal, paano ka makakilos? Pero totoo yung sinabi ng Bible, all things work together for good. Para makita ng mga Zambians na buhay ang Diyos natin. Mismo yung bishop, alam niya, minamahal na walang-wala na talaga kami. At siya mismo ang nasasayangan. Sabi niya, our government is a corrupt government. They are corrupt. They are making money. Even you are a victim of their corruption. Instead of that big amount will be used to our crusade, to the mission, they take it from us. So wala na, walang-wala. Pero pinatunayan ng Malapi noon na kahit walang-wala na kami, God will provide. Amen. God will provide. Yung una talagang nag-alala kami. Nag-alala ka talaga kami kung paano mangyari. Imagine yung dala-dala kong $200, bibilisan na ako ng sapatos sa Ethiopia dahil mayroon ako nakita sapatos doon, $100. Yung Clarks na brand, made in London, mahal yun eh. Pag dito bibiliin yun, mga 10,000 plus yun. Branded. Doon, nakita ko, mura, $100. So mga 5,000 lang to. Bibilhin ko sana. So, wag na lang, pagbalik na lang. Ay, pagbalik namin, kasi nag-layover pa rin kami ng Ethiopia, wala na akong pera. Kasi yung $200 na nasa pitaka ko, nagamit namin sa crusade. Ubos talaga, minamahal. Oh. So, yung binigay naman ng kapatiran sa akin nung pumunta kami ng Bohol, binigyan ako ng €100 times 60, mga 6,000 yon. Napapalitan din ng kwatsa para pambili ng pagkain ng mga dadalo sa krusada. So talagang lahat yun nagamit namin. Sabi nga ng beloved wife ko, yung 96,000 pesos, 24,000 kwatsa, kahit palitan ng 24 na kaluluwa, sapat na sa kanya. Pero ang pinalit, 210. Sobra. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil napakamahal na pamasahe sa aeroplano pag direct. So, dami po kaming dinaanan. Sa pagdaan po namin ng iba't ibang bansa, doon ko nakikita, ito pala yung Egypt. Kahit nasa airport ka lang, makikita mo naman. At saka yung mga taong pumapasok, yung mga Egyptian, sila pala yung mga Egyptian. Pagdating na naman sa Ethiopia, sila pala yung mga Ethiopian. Maliliit lang na tao, parang kasinliit lang sa atin. Pero maitim sila na matatangos lahat ng ilong. Yung pala yung mga asawa ni King Solomon, karamihan, mga Ethiopian. Yung 300 na asawa niya, maraming Ethiopian doon. Tapos nung punta namin ng Botswana, Africa pa rin yun. Ito pala yung Botswana. Habang nasa aeroplano kami, mimal, nasa bintana ko, tinanaw ko yung buong Africa dahil galing kami ng Egypt, papuntang Ethiopia, papuntang Botswana, papuntang Zambia. Halos buong Africa, binaybay namin. Ang lawak pala ng Africa. Marami pong mga lugar na walang kahoy. At ang lupa ay pula, iba't ibang kulay. May orange, may brown. Sabi ko, yung pala maraming mga ginto sa lugar na to. So, pag uwi, via Shenzhen kami sa China. Ito pala yung China.
Nakita namin yung China. So, pinakita ng Malapino lahat na yon. So, ma-broaden yung pag-iisip mo. Hindi lang pala Pilipinas ang ililigtas ng Malapino. Buong mundo pala. Amen? Everybody say, praise the Lord. Oh, buong mundo. Hindi tayo nakapokus lang na parang nagpe-pray tayo Malapinon, bumalik ka na. Bumalik ka na Malapinon. So we are selfish. Makasarili tayo. Babalik ang Malapinon, maraming mamamatay, maraming itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sino ang magliligtas sa kanila? Paano sila makumbinse? Hindi sila pwedeng makumbinse sa salita lang. They have their Bibles. They have their pastors. Pero wala po silang karanasan tulad ng naranasan natin. Kailangan ma-share natin yan. Amen. Kailangan ma-share natin. Maabot sila. Ngayon, minamahal yung ating pong iniwanan doon sa Zambia, sila na po ang mag-spread out. Mayroon na tayong nilagay doon. Sila na yung magpatotoo. Bawat isa sa kanila may patotoo. Sila na yung magpatotoo doon. Totoo yung sinasabi ng mga preachers na pumunta sa bansa nila. Taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, i-search nila yan. Pag-search nila, mag-desire sila na sana darating ang panahon, mapuntahan din sila. Kasi si Beloved Bishop Boy Butsoma Minimal, siya po'y nag-iikot sa buong Africa. Pupunta siya ng Ethiopia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, South Africa, Nigeria. So siya na yung magpatotoo doon. Siya na yung magpapatunay. May totoong propeta ng Diyos, totoong pastor ng mahal na Panginoon, totoong gawain ng mahal na Panginoon. Yung nakausap ko yung isang bishop. Sabi ko, what's your congregation? Sabi niya, I'm the founder of my congregation. What's the name of your congregation? That you are the founder. Christ for all nations, sabi niya. Grabe yun, ha? Christ for all nations. Matinding pangalan din. What's yours? Sabi ko, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi, oh, that's great! I like that name. O, sino pa ba ang lalaban dyan, minamahal? Jesus Miracle Crusade International Ministry. Krusada ng mahal na Pinoon. Kanyang himala, miracle niya sa buong mundo. Paglilingkod niya, ministry is paglilingkod. So, sino ang naglilingkod sa tao? Si Jesus. Amen. Paano niya pinaglilingkuran ng tao? Through signs, wonders, and miracles. Amen. Wala nang masigit pa sa pangalang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Imagine, itinago yung pangalan na yan. Wala talagang nakapag-isip niyan. Ha? Kahit i-google mo, kahit i-search mo sa Meta, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lalabas, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Founded by Evangelist Wildy Estrada Almeida. Walang nagsabi na mayroong Jesus Crusade sa Amerika, ibang founder. Wala. Ibig sabihin, nakatago talaga yung pangalan na yan. Amen. Ibinigay ang pangalan na yan sa totoong lingkod niya. Everybody say, praise the Lord. Samantala yung ibang relihiyon, halos nagkadoble-doble na yung pangalan. May Church of God, may Iglesia ng Diyos, may members of the Church of God, may Church of God International, may Church of God Mission. Iba't iba po ang founder nun. May Church of Christ, may Iglesia ni Cristo, may Church of Christ Mission. Iba't ibang founder din doon. Pero, Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito lang ipinahayag
Actually, ang church natin, minamahal, hindi po kaagad Jesus Miracle Crusade ang pangalan. Our church was registered 1975 sa pangalang The Jesus Church Evangelistic Association Philippines Incorporated. GCFL. So 1975 yon. 1980s, ganun pa rin yon. Hanggang nagkrusada ng Malapastor, Charismatic Miracle Crusade. Mayroon na tayong programa sa radyo, Charismatic Miracle Hour. At isang kapatiran nagpakita sa kanyang isang matanda during the overnight prayer sa Pastoral House ng Manila. Sinabihan siya ng isang matanda na puti ng buhok, sabihin mo sa iyong pastor, hindi Charismatic Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade. Palitan, instead na Charismatic Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade. Sinabi sa kamahal na pastor, sige. Nung ginamit na ang pangalan Jesus Miracle Crusade, libo-libo ang dumagsa at pinagaling ng mahal na Panginoon. Kasi ang krusada na yon, krusada na niya. Amen? Hanggang ngayon, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Para hindi ma-counterfeit, nirehistro. So, hindi naman pwedeng magrehistro na doble. Kasi registered na tayo, the Jesus Church Evangelistic Association, 1975. So, pinarehistro as an spiritual arm ng Jesus Church. So, nanatili ang Jesus Church. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay spiritual arm. Ito po'y ginagamit sa mga krusada. Amen? Amen? Oh, Jesus Miracle Crusade, spiritual arm ng the Jesus Church. Kasi actually, ang church na sabi naman po, I will build my church. Ibig sabihin, mayroon talaga siyang church. Sino nagsabi? Si Jesus. Anong sabi niya? My. So, kaninong church? Jesus. So, the Jesus Church. Amen. Amen. Kaninong church? Sa Kanya. So, ang pangalan ng Kanyang church ay Jesus Church. Hindi Roman Church. Hindi Baptist Church. Hindi Pentecostal Church. Hindi Lutheran Church. Or Evangelical Church. Kundi Jesus Church. Kasi ang nagsabi, si Jesus, I will build my church. Amen. Oh. Halimbawa, sabihin ni Brother, ano pangalan mo? Mamawag. Eddie. My cellphone. So, kaninong cellphone? Hindi naman Jael cellphone. Sabi niya, my cellphone. So, sino nagsabi? Si Eddie, Brother Eddie. So, Eddie's cellphone. Sa kanyang cellphone. So, ganun na, I will build my church. My church, nagsasalita si Jesus. So, Jesus Church. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi naman yung Christ apelido ni Jesus. Ang ibig sabihin ng Christ, Jesus, the Anointed One. Ang Christ is the Anointed One. Yan po yung kahulugan yan. Kristo. Christos, the Anointed One. Nilangisan. No? The Anointed One. So, yung pangalan talaga is Jesus. Yung Christ is, tumutukoy lang sa Kanya na siya ang the Anointed One. Jesus, the Anointed One. Jesus, the Christ. Naunawaan na natin, minamahal. O baka mayroong makipag-argue sa inyo dyan. Sabi, sa amin ang totoo. Iglesia ni Kristo kami. O bakit? Ano ba ang mas malapit? Iglesia ni Kristo o iglesia ng ating Panginoong Hesus? Di ba?
Sino ba ang nagdala talaga ng pangalan? Kristo ay hindi po pangalan. Yan ay katawagan lang. Ibig sabihin, the anointed one. Ang pangalan ay Jesus. Ano ba yung binigay na pangalan ng bata na ipinanganak ni Maria? Ano bang sinabi ng anghel? Kristo ba ang sinabi? Matthew chapter 1, verse 21. And she shall bring forth, sabi ng anghel, a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Ating pong basahin sa Tagalog. Sa Mateo 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung tao lang si Jesus, paano niya ililigtas ang bayan sa kasalanan? Yun nga, pinagdudahan siya. Nung sinabi niya doon sa may sakit, your sins are forgiven. Nagalit yung mga kaparian. Yung mga pari na nandoon. Sinong taong ito na nagpapatawad ng kasalanan? Dahil ang pagkakilala nila kay Jesus, tao lang. Walang problema, tao. Kasi nagkatawang tao. Pero kung sabihin, tao lang, ibig sabihin, katulad lang siya sa atin, na tao lang. O sabi ni Kristo, nung nagmumurmur na sila, yung mga kaparian, ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad ng kasalanan o sabihin ko sa kanya, tumayo ka at lumakad ka at bitbitin mo na yung higaan mo, magaling ka na. Tumayo yung may sakit, binitbit ang higaan, gumaling na. Lalo silang namangha. Dahil hindi nila kilala, siya pala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao. Amen? O, sabi ng iba, bakit tayo mag-celebrate ng Pasko? Ang importante yung pagpako sa kanya sa krus, dahil doon tayo naliligtas. Tama nga naman. Pero, paano magkaroon ng ipako sa krus kung walang isinilang? Amen? Amen? So, mayroong isinilang at lumaki at pinako sa krus. Nung isinilang siya, mga anghel, masayang-masaya. Sinabi kay Jose na si Maria, ang kanyang binuntis ay lalang ng Espiritu Santo. Everybody say, praise the Lord. So, ibinalita yan. Pati pa yung 3 hari na sinasabi, yung 3 wise men, naghanap dahil nakita nilang bituin na napakaliwanag, ibig sabihin, isinilang na ang tagapagligtas. Everybody say, praise the Lord. Huh? So yan ang ating pong celebrate. Kaligtasan. Isinilang na ang tagapagligtas. Hindi po sinasabing isinilang na ang isang tao na kailangan natin kumain ng kumain, may regalo tayo dahil Pasko na. Hindi. Ang isinilang ay tagapagligtas. So every time na tayo po ay nagdaraos ng Pasko, tayo po ay nagliligtas. Amen. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. So at least, papasukin po natin ang bagong taon, bagong misyon. Diba? Yan po yung itanim natin sa ating puso. Hindi yung
Mamayang alas 12, bigla kang tatalon na tatalon para tataas ka ng isang at least tataas ka ng 1 pulgada. Talon ng talon, magpaputok daw, paputok hanggang pati daliri na putol na para daw swerte, magpaputok. Ang siniswerte sa putok nyo, yung mga nagtitinda ng paputok. Marami na pong nasusunog na bahay sa paputok at napuputol ang mga daliri. May nabubulag pa sa paputok. Hindi yan ang celebration ng New Year. Hindi yan celebration ng Pasko ang paputok. Pwede ka namang pumalakpak, magpuri sa Panginoon. Amen. Hoy, palakpak mo yung kamay mo hanggang mamula-mula yan sa kapalakpak. Tapos, wala kang paputok. Sumigaw ka nila ng hallelujah. Mag-invite ka pa ng blessings. While you shout hallelujah, the angels of the Lord will join you, praising God. Amen. Kaysa magpaputok ka ng paputok, yung kapitbahay mo na may hika, nagmumura na dahil sa nakalanghap ng usok, inatake ng hika. So naging partikis ka patuloy. Maraming na hospital dahil inatake ng puso dahil sa bawat putok. Mayroon pala silang sakit sa puso. So maraming pagka-December, maraming na hospital, maraming na namamatay hanggang February, effect ng maling selebrasyon. Amen? Dapat hindi sila mapunta sa ospital. Dapat pagdating ng Pasko at New Year, gagaling ang kanilang mga sakit. So may nagkukrusada, mayroong mananalangin sa kanila. Amen. Mayroong mag-preach sa kanila, mag-share ng gospel. Itaas po natin at mga kamay, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Let us be spiritual. Ilang oras na lang matapos na ang 2025, baka malungkot ka dyan, dahil wala ka pang natanggap na regalo. Sapat na nakilala mo ang Panginoon. Sapat na may Diyos na bumaba at nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Sapat na pinagaling ang iyong karamdaman at binago ang iyong buhay. That's more than enough na hindi mababayaran ng anumang halaga ng pera. Itaas ang ating kamay, awitan po natin Diyos na po. Hallelujah. Sa mga
sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, minamahal, ano po yung mga kahilingan? Hallelujah. Lalo na po sa pagpasok ng bagong taon, na tayo po'y patuloy na bigyan ng malakas at malusog na pangatawan, mahabang buhay, at patuloy na gamitin sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa dalangin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Willis Lumeda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama po kami humingi ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na kami nagkasala sa iyo. Mga pagkukulang sa buong taon na ito, minamahal, mahal na Panginoon, hallelujah, na mga mabubuting gawa na hindi po namin nagawa. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa hallelujah, sa pagpasok ng bagong taon, patuloy mo kaming gamitin. Bigyan ng malusog at malakas na pangangatawan, mahabang buhay, mahal na Panginoon. Bigyan ng talento na nagmumula sa iyo at punong-puno ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Ano man makaramdamang taglay ang bawat isa aking sinasaway. Hindi mo nyo nakaramdaman sakit sa puso, high blood diabetes, cancer. Hindi mo sa cast out in the name of Jesus. Be healed. Right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, men. Mahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating makamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw sa malakas at tinig ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating pong beloved brother Edie mamawag para po sa ating special offering and announcement. So, pinakahuling pagbibigay po natin ng special offering. Minamahal. So kung atin pong pagbibigay dati ay parang hindi po natin binibigyan ng halaga. So ngayon po, minamahal, bigyan po natin ng halaga. Special offering para sa mahal na Panginoon. God bless.